Paano matuto ng programming kahit wala kang laptop or desktop? Now, learning is always possible, guys. Hindi kailangan na may PC ka para ka pa matuto. And ipapakita ko sa inyo sa video na ito ano yung mga tips na mga ginagawa ko, especially way back then nung nag-aaral ako na phone lang yung ginagamit. Baka kasi pumasok na naman dito yung mga bida. Hindi, kailangan mo ng laptop. Paano ka maging wala kang Hindi lahat ng tao nagsimula na merong PC. Sobrang dami kong kilalang developers na nagsimula sila wala silang PC. Merong mga nakaabot ng third year na na-survive nila gamit lang smartphone. Kung isa kang beginner o starter, career shifter, or isa kang self-taught, tandaan mo na ang pangunahing requirements sa pagkatuto, especially in programming, guys, hindi naman yung PC. At in fact, kahit naka-high specs ka pa, hindi guarantee yun na matututo ka kaagad. Siyempre, ang number one requirements dyan, yung mindset mo at saka yung consistency mo. And bago tayo pumunta dyan, pag-aralan na natin, paano ba ako nag-aral ng programming na ang gamit ko lang ay smartphone? Pwede ka ba talaga matuto? Oo naman mga to. Pero meron niyang limit. Okay, there is a certain limit kung saan hanggang dun lang yung pwede mong gawin. Siyempre, depende yan sa device, okay? Pag mga complex task kasi, alam naman natin, kailangan talaga natin ng PC. So, madaling sabi, we can start right now. So, anong gagawin mo? Nag-aaral ka tapos phone lang yung meron ka sa ngayon. Ihanda mo yung sarili mo. Pag-aralan mo na yung mga principles, fundamentals, at gumawa ka ng mga small projects. Kaya ba gumawa ng small projects sa phone? Definitely, mamaya papakita ko sa inyo. So, dun muna tayo sa mga micro. Pag-aralan natin principles, yung fundamentals, mag-aral tayo ng coding, makinig tayo ng mga podcast, di ba? Ng mga tutorials sa YouTube. O kaya, magbasa tayo ng mga documentation, mau-open naman natin yan sa phone. Sa ngayon, ihanda mo na yung sarili mo para sa greater things. Kasi hindi naman siguro habang buhay wala kang PC or laptop, di ba? Definitely magkakaroon ka talaga. So, sa ngayon na wala pa, ang ipe-prepare mo is pag-aralan mo na yung mga micro step ng pag-aaral ng programming. I-ready mo na yung sarili mo. Pagka dumating na yung laptop mo or PC mo, isisimulan mo na mag-aral ng mga macro, no? Hindi na kailangan yung fundamentals. So, bakit? Kasi nag-aralan ko na yan way back then. And sa totoo lang mga tol, hindi mo naman kasi talaga kaya mag-advance. Mag-aaral ka ng advanced program kung ang gamit mo lang ay smartphone. Hindi talaga kaya yun. Kailangan mo talaga ng laptop. Is that a negative thing? Hindi. In fact, maganda nga yun. Kasi, mapupuwersa ka na magsimula sa fundamentals, sa principles. Kasi yun lang yung kaya ng device mo eh. Alam nyo ba na maraming mga nag-aaral na dahil naka-laptop sila, lahat na lang tinatrepa talon na lang sila. Hindi nila alam yung fundamentals. Wala silang solid na foundation. So, without the right mindset, guys, yung pagkakaroon mo pa ng device could lead you into some mistakes, especially beginners. And this is one of the advantage na gusto kong sabihin at ipakita dun sa mga followers ko na wala pang laptop. Alam nyo, may advantage. So, bakit? Dahil wala kayong PC, wala kayong computer, wala kayong desktop, hindi nyo kayang magtalon sa mga malalaking project. Therefore, you are forced to study the fundamentals and it is good. Yun talaga yung dapat. Kasi given na pag kunyari may computer ka, may laptop ka, tapos sobra kang excited, hindi mo makokontrol yung sarili mo na kung ano-ano lang yung pag-aaralan mo hanggang sa mawalan ka ng solid foundation. And maraming beginners yung nagkakamali. Ngayon na nagkaroon na tayo ng tamang mindset na, oo nga no, tama nga yun. Ano yung first step natin gagawin? Number one mga tol, is ilista ninyo lahat ng mga documents, mga books, or e-books, kung anumang mga sources na magiging reference ninyo basa-basahin at pag-aralan sa phone. O kaya naman guys, kung naghahanap ka talaga ng mga learning materials na pwede mong gamitin sa phone, punta ka sa website ko, ayan, Doji Create. Taan mo lang yan, tapos mag-login ka, and then makikita mo na dyan sa yung mga library o ng mga PDF books about programming, coding and programming, dyan matuto, pati AI, pwede ka matuto. So siguro ilalagay ko na lang dito sa screen yung interface kasi kung dito medyo nakakasilaw, ayan, nakikita ninyo, meron tayong Java dito. Oh. Number 2 mga tol, is pwede tayong mag-save ng mga YouTube videos ng mga tao or mga content creators sa tech guys kung nagbibigay ng tamang learning. Hindi sila madamot sa learnings, they are really generous and reliable. It's not bad to watch tutorials. May matututunan ka naman talaga sa tutorials eh. It only becomes bad kapag doon ka na lang nag-rely, hindi ka na gumalaw. Eh, hindi mo kailangan dito ng PC or kailangan naka-desktop ka pa. No. Pero ang mga social media app dyan sa phone mo, i-open mo, tapos panoorin mo sila. Number 3 mga tol, kapag kailangan mo ng mag-code, marami tayong mga code editor or mga compiler na pwede nating i-download ating smartphone. So, siguro hindi ko na bubuksan isa-isa yung mga applications, no? Pero pag pumunta kayo sa Google Play Store or sa App Store, i-type nyo lang yung mga code editor na pwede ninyong i-download. For example, nag-aaral ka ngayon ng C language. So, i-type mo C compiler, C++ compiler. Kung nag-aaral ka ng Python, Python compiler.
And ako na mismo magsasabi sa'yo mga tol, baka hindi mo lahat sila i-install sa sobrang dami na pwede nating gamitin pang code para makapag-practice tayo mag-code. Kung pinag-aaralan mo naman web development, yung app na ginagamit ko way back then, yung TrevEdit, o kaya naman yung A-Code. So hindi ko sila pinopromote ha, I'm not paid for doing this. This is just based on my experience when I was studying. Especially nung time na ang gamit ko lang is phone. Guys, ganito, kahit naman nakabili na ako ng laptop, hindi ko naman laging dala yung laptop. Sino bang eng-eng ang magdadala lagi ng laptop sa school? Diba? Kung hindi ka naman nasa private, ba, nasa normal ka lang. Ang bigat-bigat nun Sobrang handy na phone lang yung gamit natin. Ganun nga yung ginagawa ko guys. Nagda-download ako ng mga applications. Sometimes nga, hindi ako nagdadala ng notebook. Why? Because I write notes on my phone. I watch videos on my phone. Nagbabasa ako ng mga articles on my phone. There are a lot of things na kaya natin gawin sa phone. Kung nagsisimula ka pa lang, just begin. Just start. Diba? Just take the first step. And what is that? Buying a new laptop? No. Learning the fundamentals. Our smartphone is a learning tool. Ginagamit dapat natin to para matuto. Hindi lang para mambash, mang-stalk ng ex, manligaw ng crush, o kung ano-ano pa guys. Gagamitin natin to dapat para matuto. Okay? We can use this to learn. This can be our learning tool. Other than that, alam mo ba man na mas effective yung learnings kapag ka nagsusulat ka? You don't need a laptop kapag ka magsusulat ka. Buy a notebook. Bumili ka ng notebook. Terminologies. Lahat ng maririnig mo. API. Server. Cloud. Ano ba tong mga to? So, ipagsusulat mo. Lagay mo yung meaning. Kasi mas bumabaon sa isip natin kapag ka sinusulat natin. You don't even need a laptop on that. Now, based on experience, ano-ano ba yung mga simple project na pwede mong gawin gamit yung phone? Number 1, given na yung calculator. Alam na nating lahat yan. Number 2, guys, yung to-do list. Number 3 is quiz application. Number 4, simple portfolio. Download ka ng TrevEdit. Okay? Okay ng A-Code. Gawa ka ng simple portfolio mo. HTML, CSS, JavaScript. Pwede, guys. Number guessing games. Odd and even numbers. Ang dami mong pwedeng pag-practice ng mga simple projects. And it doesn't matter kung gaano kalaki yung project na ginagawa mo. Sa umpisa, especially. Ang mahalaga talaga dito, whether maliit yung project, sa phone mo man yung ginawa, o kung meron ka mang laptop, natapos mo ba? Yun talaga yung usapan. So, hindi ka dapat ma-disappoint na, yung calculator lang. Di ba? Lalo na kung nagsisimula ka pa lang. Hindi kailangan malaki agad yung project. Kahit malaki yung project, di mo naman natapos. Mas maganda pa rin yung kahit maliit yung project na ginagawa niya, natapos niya, di ba? Na-complete niya yung experience. And dun sa process na yon mga tol, na nag-aaral tayo ng basic principles, fundamentals, nagko-code tayo sa phone natin, phone tayo, nanonood tayo ng mga tutorials, nagbabasa tayo ng mga documentation, nagtatanong tayo kay ChatGPT or sa iba pang mga AI chatbot guys about coding and programming. Habang umaandar yung oras na yon, is dapat nag-iipon ka na din, di ba? Para makabili ka na ng PC or laptop mo. So, ganun lang yung diskarte dyan. So, sa tanong nyo sa akin, pwede ba matuto ng programming kahit walang laptop or desktop? Kung nagsisimula ka pa lang, definitely pwede ka matuto. Pwede mo matutunan yung principles, fundamentals, basic coding, pwede ka matuto. And while nag-aaral ka, pwede ka na mag-ipon so that ma-ready mo yung sarili mo, ma-ready mo rin yung wallet mo kapag kailangan mo nang mag-jump dun sa malalaking project. Okay guys, so I made this video para i-inspire yung mga gustong matuto sa tech na wala pang device. Kasi guys, I've been there. I have been there, no? Alam ko yung ganyang pakiramdam. And alam nyo sa totoo lang, ngayon na meron na akong computer, meron na akong laptop. Ngayon ko na-realize na ang mahalaga pala hindi yung device, yung willingness mo, consistency, saka yung mindset mo, paano ka mag-isip. And doon ko rin na-realize kung bakit parang feeling ko mas pa yung advantage ko dati na wala akong mga magagandang device. Kasi natatapos ko talaga yung project. Kasi hindi ko kayang tumalon-talon kasi yung gamit ko lang smartphone. Versado ka, di ba, na matuto ng fundament. Mas maganda. Kaya nung nag-start na ako mag-tutorials, mga to, kung mapapansin niyo, napapaliwanag ko. First year pa lang ako nung nag-start ako mag-tutorials, pero napapaliwanag ko. Why? Kasi babad na babad ako, wala akong ibang choice eh. Kasi kung meron lang akong magandang computer, baka nagpatalon-talon na ako ng ginagawa. So, ayun lang mga tol. Sana na-inspire kayo at may natutunan kayo sa video na to. Kung meron guys, please huwag nyo kalimutan i-like. Share ninyo sa mga klase ninyo, no? Lalo na yung mga tinatamad. So, ayun lang mga tol. See you on our next tutorial.